Noong unang panahon, nang mapayapang nagmamasid si Bathala sa kaharian ng kaulapan, nang masayang nakatira ang mga hayop sa isang asul na planeta, hindi nagagambala ng kahit na anong masama. May isang higanteng nakatira roon. Suot ang kanyang berdeng damit, naglakbay siya sa asul na mundo. Naglakbay si Raimundo na walang iniisip na pakay. Astig talaga si Raimundo! Alam niyo bang nakaubo siya ng 50 dosenang saging sa loob ng isang oras? Kahit ako, hindi ko magagawa yan sa isang araw. Talaga? Narinig ko nga na galing ibang planeta si Raimundo. Dahil makapangyarihan nga siya, ginusto niyang pumunta rito. Kung ganun nga, ang swerte naman natin. Ngunit, sa lahat ng ginawa niya, may kutob ako. Ano yun? Hindi ko nga alam pero nararamdaman ko. Ang masasama ay may binabalak. Siguro nga, may masamang mangyayari. O baka naman, ito ay isang guni-guni lamang. Subalit sa asul na planetang ito, ang maiitim na ulap ay biglang nagsilabasa. Mahaba-haba na rin ang aking nalakbay. Maraming mga hayop na rin ang aking nakita at nakilala. Mabuti siguro kung magpapahinga ako sa kuwebang iyon. Ano ka? Sino ka? Saan ka nanggaling? Bakit ka nandirito? Napakarami mong mga tanong, subalit masasagot ko lahat iyan. Ako ay isang espiritong nagmula sa aking kaharian. Narito ako upang ipakita sa iyo ang isang bisyon. Bisyon? Anong bisyon? Di mo ba alam kung gaano kakalakas at makapangyarihan? Pues, ipakikita ko sa iyo ang maaari mong gawin gamit ang iyong natatanging angking kagalingan. Ikaw, Raimundo, ay maaari maghari sa planetang ito. Ika'y napakalakas. Pinupuri ka nila at kung minsan ay sinasamba pa nga. Kaya mo silang pasunurin sa iyo. Kaya mong pagharian ang mundong ito kung pipiliin mo lang. Subalit, ginusto mong tulungan sila? Nandirito ako upang itama ang iyong mga ginagawa at tulungan kang makita ang iyong tunay na kapalaran. Nakita ni Raimundo na ang kanyang lakas ay higit pa sa lakas ng lahat ng hayop sa buong mundo. Naisip niya na dahil sa kanyang kapangyarihan, karapat-dapat lang na pagsilbihan siya ng ibang mga hayop. Tunay na walang hayop ang makakatalo sa akin. Mas malakas ako kaysa sa pinakamalakas na elepante at mas mabilis pa ako kaysa sa ihip ng hangin. Ako ay parang Diyos sa mga hayop na ito at tama lang na pagsilbihan nila ako. Nais ni Raimundo na makuha at gawing alipin ang lahat ng hayop sa buong mundo. Hinuli niya ang mga ibon at hayop sa lupa gamit ang iba't ibang paraan. Itinago ni Raimundo ang mga hayop sa mga kulungan at ginawa silang alipin. Mula ngayon, ako na ang iyong bagong Diyos at lahat ng utos ko ay kailangan ninyong sundin. Sino man sa inyo ang susuway ay kakainin ko. Habang wala si Raimundo, nag-usap-usap ang mga hayop. Hiningi sila ng tulong mula kay Bathala. Bakit naging ganito si Raimundo? Maganda ang pakikisama ko sa kanya. Ngunit ngayon, walang awa ng pinatay ang aking asawa. Basala, tulungan ninyo po kaming makamit namin ang aming kalayaan. Narinig ni Bathala ang mga dasal ng mga hayop. Dapat parusahan si Raimundo. Maraming hayop na ang kanyang kinulong. Alam kong kayang talunin ni Raimundo ang masamang espiritu. Ngunit tinanggap niya lang ito. Ni Bathala, natutunawin niya si Raimundo bilang parusa. Bakit ako nagkakaganito? Parusa ba ito ng mga Diyos? Kung ito ay parusa, sisikapin kong itama ang mga nagawang mali. Pinalaya ni Bathala ang mga hayop na nahuli ni Raimundo. Napansin ng mga hayop na maraming sari-saring berdeng halaman na tumubo sa lupa na wala rati doon. Sinabi ng mga iba na ito ang pagtatamang ginawa ni Raimundo. Ngunit anong nangyari sa masamang espiritu sa loob ni Raimundo? Hindi ko alam. Subalit, pagbastan na lang natin ang mga nangyayari sa mundong ito.